maintindihan kadakilaan ng pag-ibig mo. Hindi ko maunawaan mapagpatawad na puso mo. Ako'y pinili mo, inibig mo, ngayong ako ay nagkulang sa'yo. Pasasalamat ko, alay sa'yo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. Dalangin ko, Panginoon, puso ko'y maging tapat sa'yo. Sa'yo lamang iaalay ang lahat sa buhay ko. Ako'y pinili mo, inibig mo, ngayong ako ay nagkulang sa'yo. Pasasalamat ko, alay sa'yo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. Ako'y pinili mo, inibig mo, ngayong ako ay nagkulang sa'yo. Pasasalamat ko, alay sa'yo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. Ako'y pinili mo, inibig mo, ngayong ako ay nagkulang sa'yo. Pasasalamat ko, alay sa'yo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. Walau titik, host. Sabay-sabay nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas, Lupang Hinilang. No!
at mga gurong tanga ng material ng panturo. Ganyan ang karaniwang mukha ng paaralan. Ngunit, lahat ay nagbago dahil sa pandemya na patuloy na nagsumusubok sa ating katatagan. Ang silid-aralan ko na napupuno ng halakhakan ay ngayon nababalot ng nakakabinging katahimikan. At ang paraan ng pagkatuto na tila imposible noon ay isang click na lang ngayon. Kasabay ng malawakang pagbabago na hatid ng pandemya, ang maigting na pag-asa ng mga batang Pasigueño ay patuloy ang pagkatuto sa pamamagitan ng virtual na pagtuturo. Kaya sa paaralang elementarya na nagpayong, buhay na buhay ang pag-asa na hatid ng mga guro at mga magulang na patuloy na nagtutulungan upang paangatin ang kalidad ng edukasyon na walang kahit anumang pandemya ang makakahadlang. Kung noon, ballpen, papel at libro lang ang gamit ng mga mag-aaral, ngayong bagong normal, maraming mga kagamitan pang pagkatuto ang naibigay. Yan ay sa tulong ng lokal na pamahalaan ng Pasig at pamunuan ng ating sangay. Ngunit, ano kaya ang epekto nito sa pag-aaral ng batang Pasigueño? Tunghayan natin ang mga programa at proyektong isinagawa sa paaralang elementarya na nagpayong mula sa ikalawa hanggang ika-4 na quarter ng taong panunuan 2020 at 2021. Nasa gitna man tayo ng pandemya at maraming pamilyang Pilipino ang itatong kabuhayan. Kaya ang ating lokal na pamahalaan, katulong ang kagawaran ng edukasyon, ay walang pumpay at pinaigting ang pamamahagi ng food packs at mga gatas at iba pang mga bagay na makakatulong upang palakasin hindi lang ang isip, ngunit pati ang pangangatawan ng mga batang mag-aaral ng taga-Pasig. Ang pagbubunyagi, pagtutulungan ng bawat isa at sa mahusay at maayos sa pamumuno ng ating masipag at butihing punong guro, Dr. Ruben H. Opeña, na pagtagumpayan natin ang school year 2020 to 2021 kasabay ng kinakarap nating pandemya. Mapalad tayong lahat dahil ang ating paaralan ay nasa Pasig na kung saan umaagos ang pag-asa. Kaakibat ng pag-asang ito ay ang mga biyayang ibinuhos ng pamahalang lungsod ng Pasig sa pamamahala ng ating masipag at butihing Mayor Vico N. Soto, mga konsehal at mga namumuno sa mga paaralan sa Pasig sa pamamahala ni Gina Maria Evolu Concepcion A. Agustin. Sa pagtulong at paggabay ng ating mga katuwang sa larangan ng edukasyon, tunay na walang batang Pasigueño na naiiwan sa Pasig. Natugunan ang mga pangailangan sa distance learning method sa pamamagitan ng pagbibigay ng learning packets sa mga bata. Isa na dito ay mga tablets na may lamang pre-recorded video lessons, modules at digitized worksheets. Ang ating paaralang elementarya na nagpayong na may kabuang 10,220 na mag-aaral, kabilang ang mga transferees ay napagkalooban lahat ng tablet at iba pang learning materials. Narito po ang report ng tablet distribution school year 2020 to 2021, SPED 81, sa Kinder po 1,362, Grade 1 1,419, Grade 2 1,578, Grade 3 1,530, Grade 4 1,382, Grade 5 1,293, Grade 6, 1,575. Total po niyan ay 10,220. Para sa school year 2021 to 2022, nakatala naman po dito ang bilang ng projected o estimate na kailangan pang tablet. Para sa grade 1, projected transferees or needs, 35. Sa grade 2, 39. Sa grade 3, 33. Grade 4, 35. Grade 5, 32, Grade 6, 69, na may kabuuang 243 tablets. Kung ang lahat ng mga bata ay nakatanggap ng tablet, ang 164 na guro ay masaya sa pagtanggap ng may kalidad na laptop na magagamit sa may kalidad at mahusay na pagtuturo. Dahil po dito ay lalong na-inspire lahat ng mga guro sa pagtugon sa mga tungkulin sa kabila ng pandemya.
Ang school-based feeding program naman ng DepEd ay nagtataguyod ng nutrisyon, nagpapabuti sa academic performance at humihikayat sa mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 6. Ang programang ito ay sinasagawa taon-taon noong pang 1997. Yan. Kaya't ang ating paaralan ay patuloy na sumusuporta sa programang ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga sustansyang pagkain at gatas para sa mga batang kulang sa timbang. School-based feeding program report, school year 2020 to 2021, total beneficiaries for nutritious food products ay may kabuang 1,748 mula sa kinder hanggang grade 6. Sa total beneficiaries po naman ng milk ay 874 mula kinder hanggang grade 6. Kung ang DepEd ay may programa para sa kalusugan ng mga batang mag-aaral, muli ang Lungsod Pasig ay hindi pa uhuli sa mga programa para sa kalusugan. Isang napakagandang programa ang inilunsad at ito ay ang Malusog na Batang Pasigueño Program. Hangad ng programang ito na masolusyonan ang problema ng malnutrisyon dahil nakakaapekto ito sa academic performance ng mga bata, partikular ang mga mag-aaral sa pampublikong paaralan. Lahat ng mga batang naka-enroll sa pampublikong paaralan sa Pasig, mula kinder hanggang high school, ay nakatanggap ng food pack. Kaya naman, ang lahat ng mapapalad na 10,220 na mga batang mag-aaral sa ating paaralan ay nakatanggap ng mga masustansyang pagkain mula sa pamahalaang lungsod ng Pasig. Sa ngalan po ng aming punong guro, mga magulang, at mga mag-aaral ng Nagbayong Elementary School, pinababatid po namin ng taus-puso naming pasasalamat sa lahat ng mga tumulong, lalong-lalo na po sa pamahalaang lungsod ng Pasig. Ako po si Dina Medi A. Nota, nag-uulat. Brigada Eskwela champions the spirit of volunteerism and DepEd. Ito ay hindi lamang programa ng katuruan ng edukasyon, kundi ito rin ay programa ng education stakeholders. Kasama dito ang ating mga magsipag na katuruan, non-teaching personnel, mga magulang, lokal na pamahalaan, non-government organizations, at iba pang ahensya ng gobyerno. Brigada Eskwela program, or known as National Maintenance Week, is one of the most important programs of DepEd that aims to bring together all education stakeholders to participate and contribute their time, effort, and resources to prepare public school facilities for the opening of classes every June. Nitong nakaraang Brigada Eskwela 2020, bagamat hindi katulad na nakasanayan natin na pumunta ng paaralan na tumulong sa paglilinis ng silid-aralan dahil nasa ilalim tayo ng pandemya. Ganun pa man ay naging maayos at matagumpay ang nasabing programa dahil po sa tulong ng ating internal at external stakeholders. Ang Brigada Eskwela sa kasalukuyan ay nakatuon po sa 5 aspeto: Basic Education Learning Continuity Plan, Resources Generated, Wash in School, DRRM at Gulayan sa paaralan. Ang ating paaralan ay nakapokus sa Learning Continuity Plan upang maging maayos ang pag-aaral ng ating mga kabataan, modular man o online class. Kasama po dito ang pagpapaigting ng safety and health protocols, gaya ng wearing of face mask, face shield, and social distancing sa loob ng paaralan. Naglagay din tayo ng akmang lugar para sa mga magulang sa pamimigay at pagbalik ng learning materials, gayon din sa pag-upload ng self-learning modules sa kanilang mga tablets. Tuloy-tuloy ang transaksyon ng ating paaralan, nagpakabit po tayo ng PLDT Fiber at nag-subscribe ng Zoom platform.
Meron din po tayong Globe at 15 Mbps internet connectivity na kaloob ng FinAsia. Pinaigting din po ang safe virtual learning space sa ating mag-aaral kung kaya't ang ating kaguruan ay naka-private mode ang kanilang FB group upang maiwasan ang pagpasok ng mga hindi kasama sa klase. Maliban sa mga naka-file na mga mahalagang dokumento ng school, ay gumamit din po tayo ng cloud drive, external hard drive at improvised school records bank upang maging ligtas ang ating mga mahalagang dokumento. Adoption of flexible return workflow. Nagtalaga ang ating pamunuan ng alternative workflow arrangement or AWA upang tuloy-tuloy ang dekalidad na serbisyo ng paaralan. Malaki ang naimbag at naging partisipasyon ng ating mga magulang, barangay, SK officials sa pamumuno ni Kagalang-galang Kapitana Maricar Asilo Vivero, alumni, mga volunteers sa kanilang ipinagkaloob na bond papers para sa ating self-learning modules, lalo na po sa ating lokal na pamahalaan sa pangunguna po ng ating butihing Mayor Vico Soto, sa mga Raiso machines, ink and masters, tablets, laptops para sa ating mga mag-aaral at mga guro, repainting of buildings, classrooms, and covered court, at marami pang iba. Narito po ang approximate summary on records of items donated galing po sa ating mga partners converted to peso na may kabuuang 376,550. Narito naman po ang approximate record of donations from local government tulad ng mga safety and protective equipment, Raiso machines, ink, masters, bond paper, tablets, laptops at iba pang suporta sa ating mga guro na humigit kumulang na 103,725,750. Sa larangan naman po ng Disaster Risk Reduction Management, ang ating paaralan ay nagtalaga ng Task Force COVID sa pangunguna ng ating pudong guro, maliban po sa School DRRM Committee na ginagampanan ng mga piling guro ng paaralan. Nag-post din tayo ng mga emergency hotline numbers ng mga ahensya upang mapadali ang komunikasyon at information communication materials tulad ng tarpaulin na nagbibigay babala at visual na pagpaalala sa lahat tungkol sa pagkalat at posibleng pagkahawa ng COVID-19. Kaya din po tayo ng markings at signages at regular na pagdidisinfect at sanitation sa loob at labas ng paaralan. Ang iyong lingkod bilang focal person ng DRRM at mga guro ay patuloy na nakikilahok sa mga webinar na ibinababa ng DepEd DRRMS, SDO Pasig, Pasig City DRRMO, at iba pang ahensya upang lalong maragdagan ang aming kaalaman patungkol po sa disaster resiliency. Gulayan sa Paaralan Program or GPP aims to promote food security in our public schools and communities through self-help food production activities and fostering the appreciation of agriculture as a life support system. Ito ay pagtatanim ng mga halamang gulay na maaari nating pang-support sa ating school-based feeding program. Kung kaya sa inisyatibo ng ating punong guro at sa tulong ng mga guro, pamunuan ng PTA, mga magulang, mag-aaral at Pasig Sentro ay unti-unti na pong gumaganda at nagkakakulay ang ating gulayan sa paaralan program. Lubos po nating ipinagmamalaki na meron po tayong urban gardening sa loob ng ating paaralan. Kahit maliit lang ang espasyo, ay nagawan pa rin po natin ng paraan upang maging ganap ang gulayan sa paaralan program. Iba't ibang variety ng halamang gulay na nakatanim sa lupa, vertical gardening, containerized gardening o pagtatanim gamit ang mga empty bottles, hydroponics, aquaponics at mushroom culture. Sa po ng ating nursery, meron po tayong plant propagation gaya ng punlaan at palakihan ng mga fruit-bearing trees and non-fruit-bearing trees. Nag-iimbak na rin po tayo ng mga buto sa ating seed bank mula sa mga gulay na tinanim natin at dito na rin po natin pansamantalang iniimbak ang mga donated seeds
Ang mga nabubulok na mga basura gaya ng tuyong dahon, animal manure ay inilalagay po natin sa ating compost pit area upang hindi na po tayo bumili at gumamit ng iba pang commercial na pataba. Ongoing construction na rin po ang ating vermiculture o pag-aalaga ng mga bulate na maaring magamit sa ating organic fertilizer. Ang Gulayan sa Paaralan program ay naging training ground ng mga mag-aaral sa paghahalaman. Dito sila natutong magbungkal, magtanim, magdilig at mag-ani ng mga gulay. Noon pa man ay nakakapag-harvest na po tayo ng mga iba't ibang klase ng gulay na nagsisilbing sangkap para sa ating school-based feeding program at ang iba nito ay naipagbibili sa mga guro. Kamakailan lang ay nilunsad po ang programang Isang Nanay, Isang Gulay na naglalayon na lahat ng mga nanay ay hindi kayat na magtanim ng kahit anong klaseng gulay sa empty plastic bottles. Pakisuportahan din po ang Gulong para sa Gulong ng Gulay program na naglalayong makapag-ipon ng mga di ginagamit na gulong para sa ating Gulayan sa Paaralan program. Inilunsad na po ang National Kick-Off Ceremony, ang Brigada Eskwela 2021 na may temang Bayanihan para sa Bayan noong August 3 na ginanap po sa Tagum City. Kaya inaanyayahan namin kayong muli na makibahagi ngayong taon, simula ngayon hanggang sa September 30, taong kasalukuyan. Ang lahat po ng programa ng school ay magiging ganap at matagumpay sa tulong at pagkakaisa ng bawat isa. Maliit man o malaki ang ating naiambag, kung ito man ay mula sa ating ginituang puso, masasabi natin sa ating sarili na parte ako ng pagbabago at pag-unlad ng ating lipunan at ang bansa. Muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang pagtugon sa ating mahal na paaralan. God bless us all. Ako po si Ginoong Pipito B. Cabulot Jr. nag-uulat. Ang pagpapatala at iba pang mga mahalagang transaksyon ay mas pinadali na rin via online. Narito ang ilan sa mga mahalagang hakbang na ginawa ng ating paaralan mula sa enrollment, processing at iba pa. Sa pagdating ng pandemya dulot ng coronavirus, maraming school guidance offices ang nagiging tagapagugnay at comforter issue, hindi lamang sa mga mag-aaral, kundi pati na rin sa mga magulang at mga kapwa guro. Ito ang nagawa natin sa programa ng Guidance in the New Normal. Enrollment o pagtatala. Nagkakaroon po tayo ng virtual announcements sa Facebook page, sa messenger ng bawat baitang, at ang paglagay ng mga posters sa labas ng paaralan upang may paabot sa lahat at sa buong komunidad. May dalawang paraan sa pagtatala tulad ng online. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapadala ng enrollment link. At ang on-site naman ay para sa mga gustong magsulat at kung saan kukuha sila ng Learners Enrollment Survey Form, LESF. At pagkatapos masulatan ng data information ay ihuhulog na lang sa kahon. Tinatanggap din po natin ang lahat na gustong magpatala kahit wala pa silang maipakita na kahit anumang dokumento na kinakailangan. Ang patuloy na pagsusubaybay sa mga advisors upang matulungan kung paano mapanatili sa pag-aaral ang mga bata sa kabila ng krisis na naranasan sa pamamagitan ng pagpasa ng Monthly Enrollment Report o SF4. At ang paghikayat na sagitin ng mga batang at risk for dropping out sa pamamagitan ng online follow-up at tracking at home visitation kung walang internet connectivity but still observing the protocols. Ang madali ang pagproseso ng Form 1-7 request through email and messenger upang maiwasan ang pagkahawa at pagkalat ng virus. Isa rin sa ating adikain ay matulungan natin ang mga mag-aaral, magulang at kapwa-guro na matugunan agad ang mga problema at iba pang issues and concerns. Ang pagsubaybay sa pagtuturo tulad ng homeroom guidance at iba pang asignatura. At ang pagkakaroon ng virtual conferences between the advisors, parents, at lalo na sa mga mag-aaral. Kaya sila ay nanatili sa pag-aaral at hindi nahadlangan ng pandemya na ating naranasan. Bago matapos ang taong panuruan 2020-2021, ay nagkaroon din po tayo ng Teachers Orientation in Accomplishing and Checking of Forms.
Ang school-based checking of forms ay mahigpit na sinubaybayan ng Master Teacher in Charge per grade level, guidance advocates at public schools district supervisor upang masigurado na tama at tugma ang marka at data ng ating mag-aaral. Ang panghuli ay ang pagsumite ng mga school forms tulad ng SF1, SF5, SF6, and SF10 at iba pa, pagkatapos i-finalize ang Learners Information System. Ito yung lingkod na nag-uulat, Jenny Eroda. Maraming salamat. Malaking hamon sa kaburuan kung papaano maihahatid ang kalidad na edukasyon sa mga mag-aaral ngayong new normal. Kaya ang kagawaran ng edukasyon, Dibisyon ng Pasig at ang pamumunuan ng paaralang elementarya na nagpayong ay nagsagawa ng mga trainings, seminars, lab sessions, focus group discussions at iba't ibang proyekto upang alalayan at mahasa ang mga guro sa kanilang pagtuturo. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Ginang Eileen I. Morales, talukturong namamahala sa ika-5 baitang. Tayo ay patuloy na umaharap sa hamon ng buhay dulot ng pandemyang COVID-19. Subalit, hindi ito naging hadlang sa mga kaguruan ng paaralang elementarya na nagpayong upang isulong ang paghahatid ng dekalidad na edukasyon sa mga batang nagpayong. Upang mapaunlad at mahasa ang kaisipan at kasanayan ng mga mag-aaral ng NEES, ang mga kaguruan sa bawat baitang ay umisip ng pamamaraan upang maisagawa ang iba't ibang patimpalak sa bawat asignatura tulad ng paligsahan sa pagtula, talumpati, masining na pagkukwento, trash and show, blog competition, reciting at cooking contest. Ay ilan lang sa mga ginawa sa pamamagitan ng online platform upang masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral, pati na rin ang mga kaguruan. Mayroon din sa mga ginawang programa at paligsahan sa GAD o tinatawag na Gender and Development upang palaganapin ang kahalagahan ng gender equality at maisulong ang women empowerment. May proyekto rin na kung saan bawat baitang ay nagsagawa ng remedial reading na layuning bigyang pagpapahalaga ang pagmamahal sa pagbasa at nang mabawasan ang bilang ng hindi marunong magbasa. Nandyan din ang gulayan sa paaralan at gulayan sa tahanan. Siyempre, hindi rin nagpahuli ang mga kaguruan ng NEES na paunlarin ang kanilang kaalaman sa pagsabak nila sa tinatawag na New Normal Education. Sila ay lumahok at sumailalim sa iba't ibang webinar upang makaagapay sa makabagong paraan ng pagtuturo tulad ng Flex to Learn, Division Rollout on Beginning Reading, Upgrading Cluster 2 Teachers through CIP, Orientation on Oral Health Care in the New Normal, Division MAPE Webinar, Division English Filipino Online Training on Literacy Instruction sa inisyatibo ng Sangay ng Luzon, Pasig. Upang mapalawak pa ng lubusan ang kaalaman ng mga guro, ang bawat baitang sa pangunguna ng kanilang mga Master Teachers in Charge ay nagdaos ng mga LAC session o Learning Action Cell upang patuloy na matuto sa makabagong estratehiya at madagdagan ang kaalaman para magamit at mailapat nila sa pang-araw-araw na gawain bilang mga guro. Ika nga nila sa mga guro, ang pagkatuto ay isang patuloy na proseso. Nagkaroon din ang bawat baitang ng mga pakitang turo sa iba't ibang asignatura upang maipakita ang kasanayan at kausayan ng mga guro sa pagtuturo. Layunin ng nasabing gawain na mapahusay ang proseso ng pagkatuto, maipakita ang makabagong estratehiya, pamamaraan at estilo para sa makalidad ng pagtuturo at pagkatuto. Mahikayat din ang mga guro na maging malikhain, mapamaraan at makabago sa larangan ng pagkatuto. Para sa bata, para sa bayan, Ginang Eileen I. Morales po, nag-uulat. Isa sa mga problema ng bawat paaralan ng pagkakaroon ng mga batang hirap sa pagbabasa. Ngunit, yan ay tinutukan ng ating paaralan. Sa gitna ng pandemya, Batang Nagpayong champion sa pagbabasa. As an institution of learning,
We, the teachers of Nagpayong Elementary School, with the exemplary leadership of our principal, Dr. Ruben Itzopena, strongly believe that reading is the foundation of learning, and that there is no learning at all if a child can't read. With the kinds of reading programs we provided with our learners, and with these numbers of research undertakings, we believe that this is another milestone of our beloved school. So, in support with the Department of Education program, Every Child a Reader, the school had crafted and implemented the following reading initiatives. First is the Non-Reader Ko, Sagot Ko program, wherein the class advisors are the ones who gave remedial lessons to slow and non-readers via Zoom or Facebook Messenger. Next is the Kabataan Akayin Magbasa program, which is similar to peer teaching. The class advisors and subject teachers encourage the learners and the parents to teach their brothers and sisters, friends and relatives at home. We also have the Magulang Ko, Kabalikat Ko Magbasa program, for we believe that the parents are the first teachers and the best teachers as well. Another reading program that we implemented during this time of pandemic is the online remedial reading, wherein both the class advisors and subject teachers provided remedial classes to struggling readers. And not only that, we have also provisions for fast learners by providing them enhancement activities to develop their comprehension skills to the highest level. And of course, to involve the parents in the reading development of their child. We also conducted the Drop Everything and Read, or the DEAR, activity every Friday for 1 hour after class. Here, the parents were encouraged to join. The involvement of our external stakeholders made our reading program very successful because of their donated books and other reading materials. Aside from the reading programs being mentioned, the school also conducted various reading activities to develop the love of reading among our learners. These activities include readers' theater, declamation, spelling bee, poem recitation, and the likes. Reading webinars were also conducted to tool and retool teachers about teaching reading. Aside from instruction, another big function of the school is research. Basically, research is vital in improving the teaching-learning processes. The following slides present the research status of the school from March to July 2021. Looking closely at the table would show that we have 1 completed research, 1 for evaluation of final copy, 3 for implementation, 1 approved proposal, and 2 submitted proposals. This is Donato Gita Rinale reporting. Ang mga programa at proyektong isinagawa ng ating paaralan ay nakaangkla sa mithiing maghatid ng kalidad na edukasyon para sa ating mag-aaral. Ang tanong, ito kaya ay ating nakamit? Ating alamin. Base doon sa mga pag-uulat ng ating mga kasamahang master teacher in charge ng bawat grade level, ay tunghayan po natin ang mga natamo ng sa kabuuan sa pamamagitan ng ating school-based management level practice na kung saan nasa level 2 tayo. Isang taon na lamang po ang ating inihanda para karating tayo doon sa level 3 para mag-qualify ang ating paaralan para doon sa iba't ibang gagawin upang mapaunlad ang ating kalidad ng edukasyon. Higit sa lahat, yun ay paghahanda para doon sa ating inaasam na makarating tayo sa level 3 on the level of practice and school-based management program. Lingid sa ating kaalaman, ang ating PBB ay standing sa buong taon mula noong ako'y nanunungkulan ay talagang pinaigting natin po ito para makarating tayo doon sa tinatawag nating best or excellent performance ng ating paaralan. Siyempre, katulong dito ang lahat ng mga guro, lahat ng mga stakeholders, lahat ng ating local government at ang ating SDO Pasig ay kasama doon sa pakikipagtulungan upang makamtan ang
standing natin sa PBB kung saan tayo ay naging excellent or the best among those schools who produce for this kind of activity. Dito po ang ating assessment ng ating paaralan ay ito po ay pinagtulong-tulungan ng ating mga guro upang makamtan ang napakagandang assessment result ng ating mga batang mag-aaral. Katunayan, ito po ay ang may pinakamaraming volunteer ng mga grade 6 na mag-aaral para doon sa exit assessment as well as the mid-year assessment na ginawa ng ating DepEd NCR kasama ng ating division sa pamamagitan din ng kanilang pilot testing para sa year-end assessment. Dito po ay makikita natin ang ating pagpupunyagi dahil doon sa ating mga mag-aaral sa loob ng 10,022 na mag-aaral. Sa ating mag-aaral dito ay nakuha ng ating mga batang nasa grade 6 ang pinakamataas na marka sa buong division kung kaya sila ay pinarangalan ng ating division ng local government. Kasama na doon ang mga opisyalis ng Department of Education na kung saan naandun silang lahat upang makapag-witness sa pagbibigay parangal sa mga batang nagkamit ng pinakamataas sa buong division sa kanilang pagtatapos sa kanilang pag-aaral. Ito po ay sinamahan ng ating advisor at saka ng ibang teacher upang suportahan ang ating mga batang mag-aaral na nagkamit ng pinakamataas na marka sa buong division. Subalit, sa ating enrollment ay hindi natin pinapayagan na manatili tayo doon sa enrollment natin mga nakakaraang taon. Gumawa tayo ng mga pamamaraan o estratehiya upang tumaas ang antas o ang kalidad ng pagtanggap ng ating batang mag-aaral na hanggang sa umabot tayo sa 10,222 enrollees noong dumating ang July. Subalit, nananatili pa rin tayo sa paggawa para mahikayat ang mga batang hindi nag-aaral sa ating paligid at makapasok sa ating paaralan dahil ang ating pamamaraan ay walang batang may iwan sa kanilang classroom o sa kanilang komunidad. Ganun pa man, nagkakaroon tayo ng dropout, subalit nung mga nakakaraang taon ay napakaraming dropout ng ating paaralan. At yun ay tinugunan ng ating pamunuan, ng ating pamaaralan, kasama ng ating local government, kasama na rin ang iba't ibang stakeholders upang makipagtulungan ng mabawasan ang ating mga dropout sa iba't ibang factors na nagiging dahilan upang maging dropout. Subalit sa ngayon, nanatili tayong sinikap ng ating paaralan o ng ating pamunuan na mabawasan. Yung iba naman dyan ay namatay, yung iba naman ay hindi naman namin alam kung saan nagpunta, na bigla na lang nawala sa ating eskwelahan. Ang ating paaralan, 10 ating mga kasamahan, ang ating mga guro, ang staff ng ating paaralan, at kasama na rin ang ating SDO Pasig at ang local government as well as iba't ibang stakeholders ay minabuti natin na magkaroon ng isang estratehiya upang magkaroon ng iba't ibang gagawin para mapaunlad o mapaganda ang ating gagawin. Mas lalong higitan pa ang ating accomplishment na nagawa noong school year 2020-2021. Dito po, sa pamamagitan ng iba't ibang gawain o iba't ibang pakikipag-ugnayan sa ating mga magulang, sa ating mga lokal na pamahalaan at ng ating barangay at pakikipagtulungan upang manatili ang lahat ng bagay para sa kanilang pag-aaral dahil sa new normal situation ngayon. At higit sa lahat, inumpisahan natin sa pag-profile at pag-profile ng ating mga mag-aaral, ng ating mga magulang na siya ang katulong para magampanan na manatili sila dito sa ating pagpapa-enroll ng kanilang mga anak dito sa ating paaralan. Higit sa lahat, ang ating guidance office ay nananatili 24
ang kanilang pagtatrabaho dito sa ating dahil ang ating mga gwardiya ay siya tumatanggap kahit na gabi ay nagdadrop sila ng kanilang mga enrollment form na inilalagay doon sa mga drop box. Kung kaya sinabi ko yung 24/7 dahil open ang ating mga guard sa pagbubukas ng mga drop boxes na nakatalaga doon sa may malapit sa gate kung saan ang mga guards ay siya na nagiging kasama namin sa pagtatanggap ng mga forms na kanilang ibinibigay. At dahil dito, iba't ibang modality na ang ginagamit sa ating pagtuturo ang ating matutunghayan. No? Tayo ay gumagamit ng blended form of modality kung saan ang ating bata tinitingnan natin kung sila ay naka-online, naka-modular, kung saan mas higit, mas gusto nila dahil siyempre tinitingnan din ang kakayahan o ang economic status ng bawat bata na mag-aaral dito saan nagtayo. At marami ding dahilan dahil sa mga internet connectivity na isang dahilan na hindi lahat ay nakakapag-online dahil sa problema sa internet. At ang ating organization na scheme ng ating mga kaklase ay minabuti nating pinaganda at inayos at sumunod tayo doon sa tamang class numbers na mula kinder hanggang ang kinder natin ay 25 to 30 ang bawat klase. Ang grades 1, 2, and 3 ay mula sa 30 to 35 at ang grade 4, 5, and 6 mula sa 40 hanggang 45 number of pupils sa bawat klase upang mas lalong mapaigting ang pag-aaral nila maging online man, maging modular man, maging paggamit ng mga SLMS o lahat ng pamamaraan o sa pamagitan ng blended form of modality ng ating pinili sa ating pag-aaral ng ating mga bata. Dito, ginanap din ang pag-re-retrieve ng mga tablets at saka minabuting i-check para sa pag-turn over sa susunod na mga grade level nila ay nakahanda upang nang sa ganoon walang maging problema pagdating ng pasukan darating sa September 13. Kaya lahat yun ay ginagawa ng ating mga guro at ng ating mga magulang na sa kanilang pakikipagtulungan upang maging maayos ang mga tablets na kung saan doon ina-upload ang mga lessons para sa kanilang mga anak. Kahit na walang internet, pwede nilang magamit ang tablet sa pamagitan noon na uploaded lessons na ginagawa ng ating mga advisors. Ang ating paaralan ay maraming plano at mga gustong mapaigting para mas lalong makamtan ang mas dekalidad na edukasyon para sa ating batang mag-aaral. Una, sinisikap ng ating paaralan na sana pagdating nitong pasukan o nitong school year 2021-2022 ay makamtan ang zero dropout dahil gagawin ang lahat upang nang sa ganoon maiwasan ang pagkakaroon ng mga dropouts. Kung ano man ang kadahilanan, dapat magawa ng pamamaraan o solusyon bago magkaroon ng dropout ang ating mga bata o ang ating mga eskwela dito sa ating paaralan. At ang ating reading program ay hindi pa rin pinagwawalang bahala. Yan ay patuloy pa rin kahit na nasa distance learning tayo o blended learning. Tuloy pa rin ang programa ng ating reading program sa pamamagitan ng makapagkikipagtulungan ng ating mga magulang. Sila po ay binibigyan ng mga reading materials, iba't iba, at handa ang paaralan magbigay o mag-imprinta ng mga reading materials na ibibigay sa ating mga bata upang gawin ang mga programa ng ating mga bata sa kanilang pagbabasa na pagdating ng araw, marunong sila magbasa, magkwenta at sumulat. Dito po kahit na ang ating paaralan ay walang space
humahanap tayo ng pamamaraan upang ang greening project or greening program natin sa paaralan. Isa na dito ang pagtataguyod natin ng gulayan sa paaralan na sinamahan natin ng programa o ng ating program as project sa pamagitan ng gulong sa paggulong ng gulay sa ating paaralan project. Dito po ay sama-sama tayong lahat, ang lahat ng mga guro. May kanya-kanya kaming assignment kung saan man sa sulok ng paaralan ay ginamit namin para doon sa ating greening projects na ginagawa. At higit sa lahat, ang pakikipag-ugnayan natin sa ating mga magulang, sa ating mga PTA, sa ating mga stakeholders, sa iba't ibang organisasyon na siyang tumutulong din para mas lalong pagandahin at paigtingin ang bawat pangarap ng ating mga mag-aaral at ng ating mga guro, magulang dito sa ating paaralang elementarya na Nagpayo. Lahat tayo ay may tinutuloy o ginagawa natin ang continuous improvement projects, iba't ibang programa na nakapaloob dito para sa maganda at maayos sa paghahatid ng ating mga batang mag-aaral ng tamang edukasyon na siyang magbibigay din para sa ating hinahangad o inaasam na darating ang panahon na sila magiging mamumuno sa ating lipunan na siya magiging isang magandang halimbawa o isang batang disiplinado na nakapaloob doon sa ating program sa CIP kung saan pinapasok natin ang pag-aaral o ang pagkakaroon ng mga research upang sagutan ang bawat problema ng bawat anggulo ng batang mag-aaral at ng mga guro na siyang mahawak sa ating mga bata para matugunan ang mga kadahilanan kung bakit hindi tayo para magtagumpay tayo sa ating mga inaasam-asam dito sa ating mga adhikain. Higit sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga tumulong sa ating paaralan, maging anuman ang naitulong, maliit man, malaking bagay, lahat yun ay nakatulong sa pagpapaunlad ng paaralan dahil hindi ko po ito magagawa kung hindi ito ay pinagtulong-tulungan ng lahat-lahat ng mga aspeto ng ating lipunan mula sa SDO Pasig, sa ating mga namumuno sa pamagitan ng ating Schools Division Superintendent Ma'am Evalu Agustin, 10 kanyang mga kasama, sina Dr. Carolina T. Rivera na siyang Assistant Schools Division Superintendent at ng 2 hepe ng ating SDO Pasig, Dr. Abenian, Dr. Laguerta at siyempre ang ating Congressman Ramon Romulo at ang ating Mayor ng ating lungsod na si Mayor Victor Maries Soto. At 10 kanyang mga kasamang konsihal at higit sa lahat ang ating bago ko makalimutan ang ating district supervisor sa cluster 2 na si Ma'am Edna Camarao at ang mga magulang, stakeholders sa ating paligid na siyang tumutulong, na walang sawang tumutulong sa atin dito. At syempre, dahil sa sama-samang pagpupunyagi at pagkakaroon ng isang kooperasyon, isang magandang naging dahilan upang pagtagumpayan ang lahat ng mga layunin o objective ng paaralan upang makamtan ang magandang achievement maging sa academic, maging sa iba't ibang larangan ng ating edukasyon na siyang naging dahilan upang magtagumpay. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Dito po ay itutuloy po natin lahat ng mga hindi natin nagawa ay pagpapatuloy upang mas lalo natin paigtingin at maging maganda ang kahinatnan kung saan lahat na tayo ay lalo pa natin pagbutihin para sa ating mga batang pag-aaral na siya magiging dahilan para sa kanilang pagiging maganda ng kanilang kinabukasan.
Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Isang taus-pusong pagbati ang aking pinapaabot sa pamunuan ng paaralang elementarya na nagpayong sa pangunguna ng kanilang masipag at napaka-generous na punong guro, Dr. Ruben H. Opeña, sa matagumpay na paglalahad at pag-uulat ng mga mahalagang bagay at gawain na nakatulong upang mapagtagumpayan natin ang taong panuruang 2020-2021. Bagamat tayo ay patuloy na humaharap sa mga pagsubok na hatid ng pandemya. Naging napakalaking hamon po kung paano sisimulan ang pagbubukas ng klase sa pamamagitan ng distance learning. Ngunit sa tulong ng ating lokal na pamahalaan at ng mga namumuno sa ating sangay, ay naihatid po sa bawat mag-aaral ang tulong na nararapat. At sa pagkakaisa ng paaralan at komunidad, lahat ay naging posible. Bilang taga-Masid Pampurok, naging saksi po ako sa mga pagsusumikap ng paaralan para patuloy na maibigay ang dekalidad na edukasyon. Nakita ko po ang inisyatibo ng ating punong guro upang matulungan ang ating mga guro at mga magulang sa kailangan ng karagdagang kasanayan. At bagamat pandemya, ang mga programa para sa kalusugan, pagpapaganda, at pananatili ng isang malusog at ligtas na paaralan ay patuloy. Ganun din ang paghasa ng kasanayan sa pagbabasa. Ang lahat ng pagsusumikap at pagsisikhay ng paaralan ay nagkaroon ng mga magandang bunga. Kaya nga napakahalaga na tayo ay magpatuloy dahil sa ating pagsusumikap at pagkakaisa. Magandang kinabukasan para sa ating mga mag-aaral ay makamtan. Muli, isang magandang araw at pagpalain po tayong lahat ng may kapal. Tayo man ay sinusubok ng panahon, ngunit hindi mapaparang ang ating adhikain na hikayatin ang mga bata na mag-aral para sa kanilang ikauunlad. Ang paaralang elementarya na nagpayong ay patuloy na magsisikap upang tupin ang kanyang mandato bilang institusyon na humuhubog sa mga kalinangan at kakayanan ng mga batang Pasigueño. Nagpayong Elementary School. Go for excellence, for God and country. Or 3... Trial muna. Sige, sir. Oh. Okay, sir. Sir, sasabihin mo. 540. Ito muna taga. Bakit? Mayor ng ating lungsod na si Mayor Victor Maries Soto. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo lahat. Hapon ba? Ito ang mga nagawa natin sa programa ng Guidance in the New Normal. Sa pagdating Hindi na halata. Sa tulong, dali ako sa tulong at puso, masasabi natin sa ating sarili, patay tayo. Dr. Ruben H. Opeña strongly believe that reading is an God. Okay.
And of course, to involve the parents in the reading development of their. This is Donato G. Talenale reporting. Hindi, pre. Ulit. Mag-smile ka. Ay ngayon balot ng nakakamiling kaya ng tayong hahatid ang seminars, lab sessions, focus group discussions at iba't ibang proyekto upang alalayan iba't ibang proyekto upang maalalayan iba't ibang proyekto upang ano ba? Palitan na natin yung words. Ang tanong, aton kaya cut! Ano ba? Papel at cut. Narito, cut Ang ating paaralan ay patuloy Wait lang. Hindi pa nagre-record eh. Nalasa. excited at sa mahusay at maayos na pamumuno ng ating buti. Masipa. Ang pagpupunyagi, pagtutulungan, bawat isa. Alam mo, pag may kamay, nahihirapan tuloy ako mag-ano. Hindi ko, pag may kamay. Oo, kung mga guro, mga magulang at mga mag-aaral ng Nagpayong Elementary School, pinababatid po namin ang taus-puso namin sa salamat sa lahat ng mga tumulong. Tandaan ba? Isip na namin talaga, nasaksiyan mo ang aking kalokohan. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Ginang Aileen Aymarot. Ayan, para sa bayan,